Pasensya ka na kung pinagdududahan ko ang intensyon mo. Mahirap kasi para sa akin ang magtiwala ulit. Naiintindihan naman kita eh. Hindi madali ang pinagdaanan mo sa dati mong asawa. Nararamdaman ko naman na mabuti kang tao. Kaya lang, pagkatapos ng karanasan ko, hindi ganun kadali para sa akin ang pumasok muli sa panibagong relasyon. Lalo na may mga anak ako. Handa akong ituring sila na sariling anak. Huwag ka rin mag-alala sa pamilya ko. Mababait sila at hindi tumitingin sa estado ng isang tao. Alam ko naman yun. Dahil kilala ko naman ang pamilya mo noon pa. Dahil iisang barangay lang naman tayo nakatira. Alam nila ang pinagdadaanan mo. Kaya sinisiguro ko sa iyo na hindi ka nila huhusgahan. Hindi ko naman sinasarado ang puso ko para magmahal ulit. Gusto ko lang sana, bigyan mo pa ako ng panahon para makapag-isip. Huwag kang mag-alala. Hindi kita minamadali. Handa akong maghintay kung kailan ka nahanda. Hayaan mo lang sana na ipakita ko sa iyo kung gaano ko kaseryoso sa panliligaw sa iyo. Hindi masamang tumulong sa mga kamag-anak. Lalo na kung nakakaluwag naman sa buhay. Masarap din naman sa pakiramdam na nakakatulong. Pero may mga pagkakataon na inaabuso rin ng kabutihan. Minsan kapag hindi na ibigay ang gusto at nakikita na mas nakakaangat ka, dun na nagsisimula ang inggit. Pero sapat na bang dahilan nito para gumamit ng karunungang itim para bigyan ng leksyon ng mga pabigat na kamag-anak? Magandang araw, Miss Gwen. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Eloisa. 42 years old at tubong Palawan. Isa po sa libangan ko ang pakikinig sa inyong channel bago matulog sa gabi. Gusto ko pong magbahagi ng kwento ko na may kinalaman sa karunungang itim na naganap noon. Isang malaking karangalan po sa akin na mapili ninyo ang sulat ko. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa bago nating channel na ito. I-like ang video at mag-comment sa ibaba. Malaking tulong po ang inyong suporta para may pagpatuloy namin ang pagbabahagi ng mga kwentong kapupulutan ng aral. Panoorin niyo po ito hanggang dulo. At ngayon, ituloy natin ang kwento. O ano? Ano tingin mo sa bahay natin? Okay lang? Okay lang. Tama lang para sa nagsisimulang magpamilya. Hinati na sa amin magkakapatid ang lupa. Ako nga lang ang naunang makapagpagawa ng bahay dahil ito talaga ang inuna ko. Mas gusto ko rin na nakabukod kaysa makipisan sa bahay ninyo. Pero okay lang ba sa'yo kung nasa iisang compound tayo? Oo naman, walang problema sa akin. Basta, wag lang nila tayong pakikialaman. Walang problema sa mga magulang ko. Sa mga kapatid ko naman hindi sila pwedeng makialam sa atin. May isa nga lang pala akong problema. Ha? Hindi pumayag ang nag-aalaga kay Ezekiel na sumama hanggang dito. Ay, kung okay lang sa'yo, paalagaan natin sa hipag ko. Kung hindi mo kasi na itatanong umi-extra yun para kumita. Papayag kaya siya? Mahirap mag-alaga ng bata. Marami siyang anak. Sanay na sanay siya sa bata. Ay, sana nga pumayag siya. Kesa naman kukuha pa ako ng ibang tao. Sabihin mo na rin kung magkano ang pasahod ko. Ang bunso ko lang naman ang paaalagaan ko dahil si Eliza naman dun muna sa lola niya. Ay siguradong papayag yun dahil pinagtsatsagaan nga niya yung maliit na kita eh. May isang linggo pa naman ako bago bumalik sa opisina. May oras ka pa para ayusin tong bahay ayon sa gusto mo. Siguro, papalitan ko na lang ang pintura at aalisin ko na rin ang ibang lumang gamit. Kakayanin mo ba mag-isa? May pasok na kasi ako bukas eh. Oo naman. Ako nang bahala dito ha. Basta, kausapin mo na lang ang hipag mo. Sige, mamaya papupuntahin ko siya dito sa bahay. Malapit na pala ang tanghalian. Mabuti pa, sa labas na lang tayo kumain.
Baka gustong sumama ng mga magulang mo sa atin. O sige, tatanungin ko sila ngayon. Pumayag naman ang magulang ni Harvey na sumama sa amin na kumain sa labas. Wala naman akong masasabi sa kanila. Dahil ramdam kong totoo ang pakita nila sa akin. Kahit sa mga anak ko, mabait sila at magiliw. Kaya masasabi kong maswerte ako sa kanila. Ayos lang naman sa akin. Mas gusto ko nga nandito lang ako eh. Sabihin mo kay Eloisa na ako na mag-aalaga sa anak niya. Mabait naman yung anak niya eh. Yun nga lang, malikot na ang ganong edad. Kailangan talaga bantayang mabuti. Okay lang. Sanay ako sa mga bata. Alam ko na yung gagawin ko. Salamat ha. Siguradong matutuwa si Eloisa. Ako nga ang dapat magpasalamat eh. Magkakaroon na kasi ako ng regular na trabaho at malaking tulong din sa amin yon. Matutulungan niyo pareho ni Eloisa ang isa't isa. Kailan nga pala ako magsisimula? Sa Lunes ka na magsimula. Nasa bahay lang naman yata ang asawa mo. Pwede siguro na ako na lang ang pumunta para mapalapit na ako sa bata. Oo, pwede kang pumunta sa amin. Makipagkwentuhan ka sa asawa ko. Ang swerte ni Eloisa sa'yo, no? Kahit meron na siyang anak sa una, nagustuhan mo pa rin siya. Swerte rin naman ako sa kanya eh. Maganda na, mabait pa. Oo nga. Paano? Ate, punta ka na lang sa bahay namin ha. Siya sige. Tatapusin ko lang ang ginagawa ko, tapos pupunta ako doon maya-maya. Pag-uwi, masayang ibinalita sa akin ni Harvey na pumayag na daw ang hipag niya na alagaan ng anak ko kapag pumasok na ako sa trabaho. Nakahinga naman ako ng maluwag dahil sa sinabi niya. Tuntua pa nga siya dahil hindi niya na kailangan pang umalis para mag-extra. Siyempre, nag-aalala din niya sa mga anak na naiiwan sa kanila. Ay, nabawasan ang alalahanin ko dahil sa pagpayag niya. Iniisip ko kasi na kapag wala akong nakuhang mag-aalaga, mapipilitan akong iwan kay nanay si Ezekiel. Nasa kanya na nga si Eliza eh. Pati ba naman ang bunso ko malalayo pa sa akin? Hindi naman yun sanay na hindi ako kasama. Alam ko naman kung gaano mo kamahal ang mga anak mo eh. Kung sakali man na wala tayong makita mag-aalaga, ang plano ko, patigilin ka muna sa pagtatrabaho mo. At ako na ang bahala sa mga pangangailangan natin. Ay, hindi naman ako papayag ng ganun. Ayoko na maaapektuhan ang pagbibigay mo ng pera sa mga magulang mo. Kung hihinto ako, malamang masyashort tayo sa budget niyan. Siyempre, kayo ang uunahin ko. Kasi kayo na ang pamilya ko ngayon. May kumakatok. Oo nga. Baka yung hipag ko na yan. Sabi niya kasi pupunta siya ngayon. Si Ate Katrina nga ang dumating. Nakangiti pa siya nang pumasok. Iniwan na muna kami ni Harvey para makapag-usap. Agad din niyang hinanap ang anak ko na kasalukuyang natutulog sa kwarto nito. Walang problema sa akin kung makulit man ang bata. Natural na yun sa mga ganong edad. Sanay naman kasi ako sa mga bata eh. Sa dami ba naman ang mga anak ko? Kapag ikaw ang mag-aalaga sa anak ko, sagot ko ang pagkain mo. Hindi mo kailangang gumawa dito sa bahay ha. Alaga lang talaga sa bata. Ako na ang bahalang mag-ayos ng mga kalat niya pag-uwi ko. Okay lang ba na dalhin ko sa kabilang bahay ang anak mo? Ayos lang naman sa akin. Pero gusto ko kasi dito kayo kakain at dito rin matutulog ang anak ko sa hapon. Oo naman. Gusto ko lang siyang dalhin sa kabila para hindi naman siya laging nakakulong dito sa bahay ninyo. Matanong ko nga pala, ayos lang ba yung magiging sahod mo? Oo naman. Malaki na nga yun eh. Tapos, bata lang naman yung aalagaan ko. Salamat nga pala ha. Pumayag ka na alagaan ng anak ko. Wala yun. Pamilya na tayo dito at walang ibang magtutulungan kung hindi tayo. Sa unang araw ng pag-aalaga ng bilas ko, naroon yung pag-aalala. Dahil hindi pa naman sanay ang anak ko sa kanya. Oras-oras yata ako nag-check sa kanila. Tumawag din ako at pinakausap naman sa akin ni Ate Katrina ang anak ko. Katatapos lang daw nitong kumain at mukhang inaantok na. Napanatag naman ang loob ko pagkatapos ng tawag ko.
Pag-uwi inaasahan ko na maraming kalat sa bahay. Pero maayos na nakasalansan ng mga laruan. Iniligpit ko na yung mga laruan na hindi niya ginagamit. Baka mamaya kasi sa kakatakbo matapakan niya Salamat ate ha. Nakakahiya naman sa'yo. Maaga kaya ta ngayon? Ganitong oras talaga ako umuwi. Magmerienda ka muna bago ka umuwi ha. May dala ko dito. Sa bahay na lang. Dumating na rin kasi yung mga anak ko galing ng eskwela. Kailangan ko rin silang asikasuhin. Di dalhin mo na lang tong isang balot ng tinapay para makakain din ng mga anak mo. Ay, salamat ha. Naku, siguradong matutuwa ang mga bata nito. Oh, mukhang masarap ang tinapay nito Hindi yung basta-basta nabibili lang sa mga bakery. Sa resort mismo ginagawa ang tinapay na yan kaya espesyal. Kaya naman pala pang sosyal ang dating. Ito siguro ang madalas kainin ng mga guests nyo. Oo, pero pwede namang bumili ang mga empleyado. Bawal nga lang dun kainin. Swerte nyo naman. Sana makakita rin ako ng trabaho na katulad ng sayo. Saan ka nga pala dati nagtatrabaho? Sales lady ako nung makilala ko si Sandro. Mula nang magsama ba kayo, hindi ka na nakapagtrabaho? Gusto ko sana. Kaya lang sunod-sunod naman yung pagbubuntis ko. Mabuti na nga lang, may trabaho si Kuya Sandro, ano? Oo nga. Kaya lang, hindi naman sumasapat minsan. Sakto lang sa pagkain namin. Hindi na nga siya nakakapagbigay sa mga magulang niya Kahit malang sa kuryente at tubig. Si Harvey naman ang nagbabayad sa kuryente at tubig. Kaya wala nang problema doon. Mabuti nga mabait ang asawa mo. Siya na rin ang sumasagot sa pagkain ng mga magulang nila. Kasi kung sa amin pa kukunin, ay nako, baka hindi ko na talaga mabilan ng mga bagong damit yung mga anak ko. Siguro, dapat nang maghanap ng trabaho na mas malaki ang sahod ng asawa mo para sumapat sa inyo, di ba? Kasi importante pa rin na may ipon. Kung sakaling may emergency, may mauhugot kayo. Ay nako, matagal ko na nga siyang sinasabihan. Pero ayaw namang makinig. Yung sinabi ko payo ko lang yun sa inyo ha. Huwag mo sanang mamasamain. Hindi no. O paano? Bukas na lang ulit ha? Sige ate, salamat ulit. Masasabi kong mahusay sa pag-aalaga si Ate Katrina. Agad din siyang nakagaanan ng loob ng anak ko. Siguro dahil marami siyang anak, gamay na niya ang pag-aalaga. Kaya naman kahit 1 buwan pa lang siyang yaya ng anak ko, kapag may hinihingi siya sa akin, ibinibigay ko naman. May mga pagkakataon pa nga na kapag lumalabas kaming 3, isinasama ko na rin siya para kumain sa labas. Minsan kapag nag-grocery ako, binibilhan ko na rin ang mga anak niya na pambaon sa eskwela. Naging malapit na rin kami sa isa't isa dahil sa ipinapakita niyang kabaitan. Tuwing nagigipit nga siya sa pera, pinapahiram ko siya kahit alam kong matagal bago niya yun mabayaran. Ito lang ang sahod mo? Humiram kasi si Kuya Sandro ng pera sa akin. 1 linggo na pala siyang walang trabaho. Natanggal na naman at naghahanap daw ulit. Pambihira naman ang kapatid mo. Alam niyang marami siyang anak, hindi magtiyaga sa trabaho niya. Ayoko nga sanang pahiramin Kaya lang, nakiusap si Itay sa akin. Alam mo naman na hindi ko maihindian ang magulang ko kapag sila nang nakiusap. Wala namang problema sa akin kung gusto mong tumulong. Kaya lang kasi, namimihasa Hindi na siya matututong tumayo sa sarili niyang mga paa. Kinausap ko naman siya na masinsinan. Sabi ko, huling tulong ko na yun sa kanya, kaya pagbutihan niyang paghahanap ng trabaho. Wala ring problema sa akin kung magbibigay ka sa mga magulang mo. Hindi ko sila pagdadamutan. Pero ibang usapan na kapag mga kapatid mo na ang laging humihingi. Pasensya ka na talaga kung ikaw na halos ang gumagastos dito ha. Okay lang naman yun. Ikaw din naman kasi ang inaalala ko. Alam ko naman. Ay, maiba nga pala ako. Kumusta si Katrina sa pag-aalaga kay Ezekiel? Okay naman. Ayun nga lang, bali siya ng bali.
Hindi ko na nga binabawas sa sweldo niya dahil wala na talagang matitira. Sabi ko, bayaran na lang niya kapag nakaluwag-luwag siya. Ang hirap nga kasi na walang permanenteng trabaho ang kapatid ko. At ang dami pa nilang anak. Okay lang naman tumulong, pero kilala mo ko. Oras na maramdaman ko na inaabuso na ako, hindi pwedeng hindi ako magsasalita. Alam ko naman yun. Kakausapin rin daw sila ng inay. Dahil pati sila nahihirapan din. Dahil laging sa kanilang takbuhan ng mga yun. Baka kasi dumating ang araw na pati tayo masaid din Hindi dahil naman sa siguro. kanila. Huwag mong isipin yun. Hindi naman nagkukulang ang mga magulang namin sa pagpapayo sa kanila. Dahil sa dami rin ng ginagawa ko, hindi ko na namamalayan ang paglipas ng mga araw. May 1 taon na rin pala kami nagsasama ni Harvey. Mula na magsama kami, wala naman kami naging alitan. Dahil agad namin napag-uusapan ang mga bagay na hindi namin napagkakasunduan. Ganun na rin katagal na yaya ng anak ko si Ate Katrina. Mas lalo naging palagay na ang loob nito sa akin. Pero mahigpit ko pa ring bilin na prioridad pa rin niya ang pagbabantay sa anak ko. Minsan kahit nandun ako, pumupunta pa rin siya para makipagkwentuhan. Akala ko simpleng empleyado ka lang sa resort na pinapasukan mo, Eloisa. Aba, mataas pala ang posisyon mo. Kahit mataas ang posisyon ko, pasahuran pa rin naman ako sa resort. Uy, pero ang laki ng sahod mo, ha? Kaya naman pala kaya mong magpasahod sa akin at nabibili mo pang lahat ng gusto mo. Hindi naman lahat. Kahit ibigay pa ni Harvey ang buong sahod niya sa mga magulang nila, di pa rin kayo kakapusin. Para sa akin, mas okay pa rin kung ang asawa kong gagasto sa mga pangangailangan namin dito sa bahay kasi siya yung lalaki. Oo naman. Hindi naman yata nagkukulang si Harvey sa inyo. Nagbibigay ka pa rin ba sa pamilya mo? Sa lola anyang ko na lang. Ang nanay ko naman kasi may maliit na negosyo at mga kapatid ko naman may mga trabaho na. Ay, ang galing naman. Lahat kayo may mga sariling kita. Ganun kasi ang turo sa amin ng mga magulang namin. Ang matuto kaming magbanat ng buto. Kaya siguro hindi ka rin pinahinto sa trabaho ni Harvey dahil mas malaki ang sahod mo kumpara sa kanya. Hindi rin naman kasi ako papayag. Dahil una, may mga anak akong kailangan kong buhayin. Pangalawa, hindi ako sanay na walang trabaho. Ay naku, tama ka dyan. At saka kahit mabait ang mga biyana natin, tsak meron pa rin silang masasabi. Siya nga pala. Balita ko na wala na naman ng trabaho ang asawa mo. Ano nga pala ang nangyari? Ay, ang sabi nagbawas daw ng mga tao at marami daw silang natanggal. Ganun ba? Pasensya ka na nga pala kung hindi pa ako nakakabayad sa iyo, ha? Hindi naman yun ang dahilan kung bakit ko nabanggit ang tungkol sa asawa mo. Kailangan pa kasi ng tauhan sa resort. Baka gusto niya mag-apply. Talaga? Ipapasok mo siya? Oo, tutulungan ko siya makapasok sa resort. Ay, naku. Siguradong matutuwa si Sandro. Mamaya pag uwi ko, sasabihin ko sa kanya. Natuwa naman ang bayaw ko nang malaman na makakapasok siya sa resort sa tulong ko. Kinabukasan nagpunta na agad siya, dala ang resume niya. Hindi naman ako ang nag-interview sa kanya. Kaya hindi ko alam kung ano ang nangyari. Anong nangyari sa interview mo? Kailan ka daw magsisimula? Ha? Hindi na ako babalik doon. Bakit? Hindi ka ba natanggap? Ang sabi ni Eloisa sa akin, siya na daw ang bahala sa iyo, ha? May ang trabaho pa lang sinasabi ni Eloisa. Gagawa ko ng activity ng guest at susundin ko kung ano pang iuutos sa akin. O bakit? Mahirap ba yung ganong trabaho? Oo naman. Nakakapagod kaya yun. Lagi pang nasa initan. Baka naman pwede mo munang pagtiyagaan. Hindi nga ganong trabaho ang gusto ko. Maghahanap lang ako ng iba. Di ba nakakahiya kay Eloisa kung hindi ka tutuloy sa trabaho? Ano magagawa ko? Hindi ko naman gusto yung trabahong ibinibigay niya sa akin. Sa iba na lang niya ibigay. O sige, ikaw na nga ang bahala. Akala ko naman kasi magandang posisyon ang ibibigay niya sa akin dun. Kakausapin ko siya mamaya pagdating niya.
Baka meron pa siyang alam na trabaho na pwedeng ibigay sa'yo. Wag na. Maghahanap na ako ng iba. Tatawagan ko lang yung mga kakilala ko. Baka may alam sila. Sigurado ka ba? Baka mamaya matagal lang ka sa paghahanap ng trabaho. Hindi yan. Ay, naku Sandro. Lagi na lang kami nagtitiis ng mga anak mo. Mabuti na lang may kita rin ako. Hindi ko naman gusto na malasin sa trabaho eh. Alam ko naman yun. Alang naaawa na rin ako sa mga anak natin. Buti nga nakakakain sila ng masarap dahil binibigyan sila ni Eloisa. Tama lang naman ibigyan niya ang mga anak natin eh. Mga pamangkin na rin niya ang mga yan. Bilisan mo lang sa paghahanap ng trabaho Baka meron na namang masabi yung mga magulang mo. Ako na lang ang bahala magpaliwanag sa kanila. Pag-uwi ko ng hapon, nadatnan ko sa kwarto namin ng bilas ko na nanonood ng TV habang nakahiga. Ang anak ko naman nasa sahig at naglalarong mag-isa. Nagulat pa ito at biglang napatayo nang makita ako. Dumating ka na pala. Oh, kumusta naman ang maghapon nyo? Okay naman. Hoy, anong kinain mo ha, baby? Oh, bakit naman ang dungis mo? Katatapos lang niya kumain ng biskwit. Hindi ko muna hinilamusan kasi baka kumain na naman ulit. Siya nga pala. Pakisabi kay Kuya Sandro na agahan niya bukas. Eloisa, meron sana akong sasabihin sa'yo. Ano yun? Ano kasi, hindi na babalik si Sandro bukas. Ha? Oh, bakit naman? Nakausap ko yung nag-interview sa kanya. Pasado naman siya at pinababalik nga siya bukas. Kasi, hindi daw niya gusto yung trabaho. Ay, magaan lang naman ang magiging trabaho niya. Kaya nga siyang inirekomenda ko eh. Hindi kasi yun ang inaasahan niyang magiging trabaho niya eh. Gusto ko lang makatulong sa inyo. Pero kung ayaw niya, wala na ako magagawa. Eloisa, alam ko naman na gusto mo lang kaming tulungan. Kaya lang sana maintindihan mo rin ang nararamdaman ng asawa ko. Oo, naiintindihan ko naman. Sana mahanap niya ang trabaho na gusto niya. Oo, may kausap naman siyang kaibigan na tutulong sa kanya. Oh, siya nga pala. Naalala ko, bukas ng sahod mo. Bukas na lang ng hapon ko ibibigay, ha? Nakakahiyaman, Eloisa, pero pwede ba ngayon ko nakunin? Wala kasing bigas sa bahay eh. May pasok pa yung mga bata bukas, wala din silang babaunin. O sige, ibibigay ko na sa'yo ngayon ang sahod mo. Salamat, Eloisa, ha? Pagkatapos ng pag-uusap namin ng bilas ko at nalaman sa kanya ang ginawa ng asawa niya na pagtanggi sa trabaho na inaalok ko, nangako ako sa sarili ko na sa susunod, hindi na ulit ako tutulong para magkatrabaho ang bayaw ko. Nung dumating si Harvey, sinabi ko naman sa kanya ang lahat. Ganun talaga si Kuya Sandro eh. Kapag hindi niya gusto yung trabaho, hindi mo siya mapipilit. Namimili pa siya. Wala na nga siyang mapakain sa mga anak niya. Ano, sa sahod na lang ba ng hipag mo siya aasa? Hayaan na lang natin. Ako nga, kahit may alam ako na pwede niyang pasukan, hindi ko siya sinasabihan dahil ayoko mapahiya sa pagrarekomenda ko. Gusto ko kasing tulungan siya. Dahil kapag nagigipit sila, ikaw ang kinukulit ng mga magulang mo na tulungan sila eh. Kaya nga eh, ilang beses na rin naman kasing sinasabihan ni nanay kaso ayaw naman makinig. Hindi naman kasi nila matiis, lalo na yung mga apo. Kahit kasi nakabukod sila, nakikita ko na nagiging pabigat na rin sila sa mga magulang mo. Buti sana kung may mga trabaho pa sila. Asa na rin lang naman sila sa pensyon na magkano lang naman. Kapag hindi nila naibibigay ang gusto ng kapatid mo, sa'yo naman sila tumatakbo. Hindi ko naman sila pwedeng talikuran eh. Alam ko naman yun. Pero sana naman, huwag mong ubusin ang lahat ng kita mo. Magtira ka naman para sa sarili mo. Nagrereklamo ka na ba? Hindi naman. Dahil hindi pa naman ako kinakapos. Kaya lang, hindi ko na maramdaman ang pagiging asawa mo. Dahil ako na lang ang gumagastos dito sa bahay.
Malaki naman kasi ang kita mo kaysa sa akin eh. Kaya ba ibinibigay mo ng lahat sa kanila? Para hindi na tayo magtalo, kokontrolin ko na ang pagbibigay sa kanila. Noon ko pa naman sinasabi yan sa'yo eh. Kaya ko lang naman sila hindi mahindian eh dahil ayokong isipin nila na nagdadamot ako samantalang tinanggap ko kayo ng mga anak mo. Mula nang magsama tayo, kahit kailan, hindi ko hinayaang gastusan mo ang mga anak ko. Alam ko naman yun. At saka wala namang problema sa akin kung gastusan ko sila. Sabi ko nga sa'yo ituturing ko silang mga anak ko. Lalo na si Ezekiel, napapa ang tawag sa akin. Nakikita ko namang mahal mo ang mga anak ko, lalo na ang bunso kong anak. Nakikita ko rin kung gaano ka kagiliw sa kanya. Kaya nagpapasalamat ako sa'yo sa pagtanggap mo sa akin ng buo. Mabuti pa, sa day off mo, mamasyal naman tayo. Kailangan ko rin kang makapag-relax sa dami ng iniisip ko. O sige, sa linggo, labas tayo. Mabuti na lang hindi nauwi sa pagtatalo ang pag-uusap namin ni Harvey. Medyo naiinis na rin kasi ko. Nalaman ko rin sa bilas ko na hindi pa rin pala nakakahanap ng trabaho ang asawa niya. Hanggang sa tinanong ako kung bakante pa raw ba ang trabaho sa resort. 2 linggo na ang nakakalipas. Hindi na bakante ang trabaho na sana para sa asawa mo. Sa dami ba naman na naghahanap ng trabaho ngayon? Nagsisisi na nga yung asawa ko ngayon eh. Kung bakit hindi pa niya tinanggap yung trabahong inaalok mo. Nanghihinayang siya sa sahod. Maliit lang kasi ang sahod sa ibang ina-applyan niya. Baka naman meron ka pang alam na trabaho na pwede niyang pasukan. Naku, pasensya ka na ha. Wala na akong alam eh. Pag meron pa sanang bakante sa inyo, sabihan mo naman ako. Hindi ko may papangako sa'yo yan. Lalo na nagkaroon na ng record ang asawa mo. Pagkatapos niya kasing tanggapin ang trabaho, hindi naman pala siya magpapakita kinabukasan. Kaya nga eh. Pero wag siya mawala ng pag-asa. Makakahanap din siya. Tiyaga lang talaga. Humingi na rin kasi siya ng tulong sa asawa mo. Kaso wala din daw alam. Magpapasok ka na eh. Problema pa rin yun. Wala pa akong gamit na nabibili para sa mga anak ko. Ako nga rin eh. Dito na kasi papasok ang panganay ko. Ang ibig mo sabihin eh, dito natitira si Elisa? Oo, para magkakasama na kami. Dapat siguro, taasan mo na rin yung pasahod mo sa akin. Dahil 2 na yung aalagaan ko. Hindi na alagain ng panganay ko. Kaya na niyang sarili niya. At ako naman ang mag-aasikaso sa kanya bago siya pumasok. At maghapon naman siya sa eskwela. Ay, ganun ba? Akala ko ako rin ang mag-aasikaso sa kanya eh. Baka pala maging magkaklase pa sila ng pang-apat ko. Hindi ko balak na pag-aralin dyan sa eskwelahan na malapit dito ang anak ko. Ay, oo nga pala. Malaki naman ang sahod mo kaya sa mas magandang eskwelahan mo siya papapasukin. Lahat naman ng magulang, hangad ang pinakamaganda para sa anak nila. Yon ang dahilan ko kung bakit ako nagsisipag magtrabaho. Tama naman. Ganon din naman ako sa mga anak ko. Baka nagugutom ka na ha. Magmerienda ka muna. Sumabay ka na sa akin. Tatapusin ko pa kasi itong mga nilalabahan ko. Mga bago yan ah. Ngayon ko lang kasi nakita. Oo, binili ko nung lumabas kami ni Harvey. Siguro, mahal ang mga yan, Eloisa. Ang gaganda ng tela oh. Hindi naman. Tama lang ang presyo ng mga to. Ayoko namang bumili ng sobrang mahal. Kuripot ka rin pala. Pero hindi kay Harvey at sa mga anak ko. Matanong ko nga pala. Wala na ba kayong plano na magkaroon ng anak ni Harvey? Kung pagkakalooban kami, tatanggapin naman namin. Sa bagay, para na rin naman siyang may anak eh. Dahil hindi niya na tinuturing na iba yung mga anak mo. Hindi rin naman namin na pag-uusapan ng pagkakaroon ng sariling anak. Kaya siguro okay lang sa kanya na wala. 1 linggo na lang bago ang pasukan. Nakiusap sa akin si Ate Katrina na kung pwedeng bumali muna sa akin para pambili ng mga gamit ng anak. Dahil kakaumpisa pa lang sa trabaho ng bayaw ko at matagal pa ang sahod. Pumayag naman ako at nagdagdag pa nga ako
para nga makumpleto niya ang pagbili ng mga gamit ng anak niya. Sa pagsasama talaga, hindi lang puro sarap at saya. Minsan sinusubok din ng mga problema. Gaya ngayon, umuwi na malungkot at problemado si Harvey. Nang araw kasi na yon, may dala siyang masamang balita. Ano? Magsasara na ang kumpanyang pinapasukan nyo? Oo eh. Nalulugi na kasi. Kaya naiisip na solusyon ng may-ari, ibenta na lang yun. Ganun talaga. Minsan nangyayari yan, lalo na kung napabayaan ang kumpanya. Hindi pa naman to ang katapusan. Makakahanap pa naman ako ng trabaho. Hindi ko lang maiwasan na malungkot. Naiintindihan ko naman. Siyempre, napamahal na sa ang trabaho mo. Siguro naman kahit papaano, may makukuha kayo sa kumpanya ninyo kahit nalugi na. Pwede mo yun gamitin panimula sa negosyo. Oo nga. Habang naghihintay na makapagtrabaho. Tutulungan din kita na makahanap ng trabaho. May mga kakilala rin ako na pwede kong lapitan. Salamat ha. Nag-aalala talaga ako na baka magalit ka kapag nalaman mong wala na akong trabaho eh. Bakit naman ako magagalit? Ikaw talaga. Ayoko kasing maging pabigat sa'yo. Kahit kailan hindi ka pabigat sa akin. Kaya alisin mo yan sa isip mo, ha? Sadya sigurong iba ang plano ng Panginoon sa amin. Makalipas kasi ang ilang buwan, hindi pa rin nakakahanap ng trabaho si Harvey. Sa resort naman kasi na pinapasukan ko, bawal ang mag-asawa na magkasama. Dahil malaki rin naman ang separation pay na natanggap niya, pinannegosyo na lang niya. Nagtinda na lang siya ng ihaw-ihaw sa tapat ng bahay namin. Pero sa hindi malamang dahilan, nalugi rin hanggang sa maubos ang puhunan. Binigyan ko rin kasi ang mga magulang ko ng pambili nila ng gamot. Alam mo naman na may maintenance na rin sila. Tapos si Kuya Sandro, pinahiram ko muna dahil gipit din sila. Hindi mo rin pala sila kayang tiisin. Yung binigay mo ba sa kapatid mo, may napuntahan naman. Sabi, panda-down daw sa second-hand na tricycle at mamamasada na lang daw siya. Ilang linggo na ang nakakalipas. Wala naman ako nakikitang tricycle. Hindi ko na rin naalalang tanungin kasi abala ako nito mga nakaraang araw eh. Parang alam ko na ang isasagot ng kapatid mo. Malay mo naman, pinapaayos lang nila. Masyado ka kasing mabait sa kanila eh. Hayaan mo na. Pamilya naman natin sila eh. Sino pa ba ang tutulong sa kanila kung di tayo? Nangihinayang lang din kasi ako sa nakuha mong pera. Tapos wala ring napuntahan. Baka hindi talaga ako swerte sa negosyo. Kung sakaling hindi ka pa rin makahanap ng trabaho, ako na lang muna ang bahala sa atin. Nakakahiya naman. Ako ang lalaki, dapat akong bumuhay sa atin. Huwag mo nang pairalin yung pride mo. Asawa mo ako. Kaya tama lang na damayan kita. Sige, ikaw na ang bahala. Pero hindi ako basta-basta susuko sa paghahanap ng trabaho. Ang layo mo talaga sa kuya mo. Kung sino pang matanda eh. Marami nga nagsasabi niyan. Mamaya kakausapin ko siya. Mabuti pa nga nang malaman mo kung anong nangyari sa perang ibinigay mo. Pagkatapos namin mag-usap ni Harvey, nagpaalam muna siya na pupunta sa kabilang bahay para kausapin ang kapatid niya. Naiwan naman ako sa bahay habang naglilinis at binabantayan ng bunso ko. Ang panganay ko naman, abala sa pag-aaral. Ikaw pala. Kamusta yung pag-iihaw mo? Hindi pumutok eh. Naubos na rin yung puhunan ko. Ganun ba? Baka hindi para sa yung pagtitinda. Baka nga. Susubukan ko na lang ulit maghanap ng trabaho. Buti pa nga. Bata ka pa naman eh. Kaya makakahanap ka pa. Ay, siya nga pala. Nasaan na yung tricycle na sinasabi mo? Ha? Kasi hindi natuloy eh. Ha? Sobrang luma na pala ng tricycle na ibinibenta sa amin. Kahit hulugan pa, lugi pa rin kami.
Kung ganun, nasaan na yung pera? Akala ko ba bigay mo na yun sa amin? Ibinigay ko yun dahil sabi mo pandadaon mo sa tricycle. Ngayong hindi naman natuloy, kukunin ko na. Pambihira ka naman, oh. Hindi mo naman inilaw na hiram lang pala yun, eh. Nagastos na namin ng pera. Nilakanan namin sa amin na yun, eh. Malinaw naman yung sinabi ko sa iyo eh. Imposible naman na hindi mo naintindihan yun. Pasensya ka na, tol. Ubus na yung pera, eh. Wala na ako may babalik sa'yo. Ang laking halaga nun ah. Saan mo ginastos? Hindi mo kasi naitatanong. Bound din kami sa utang. Dahil matagal na akong walang trabaho, eh. Huwag ka na sana magalit. Ano pa nga ba magagawa ko? Hanggang ngayon, pare-pareho na tayong walang trabaho at pera. Wala na akong maitutulong sa inyo. Wala na kayong aasahan sa akin. Ano ka ba? Malaki naman ang sahod ng asawa mo, eh. Hindi ka mawawalan. Hindi ako obligasyon na pakainin ng asawa ko. Ako ang lalaki, dapat akong bumuhay sa pamilya namin. Mag-asawa naman kayo. Ang pera niya, pera mo rin. Masyado ka lang kasing ma-pride, eh. Habang naghahanap ako ng trabaho, ikaw na muna ang bahala sa mga magulang natin, ha? Ano sinabi mo? Akong bahala sa kanila? Pamilya ko nga hirap na ako, eh. Gumawa ka naman ng paraan, kuya. Hindi sa lahat ng oras laging kami nandito para sa inyo. Matatanda na mga magulang natin. Hindi mo na dapat pinasasakit ang ulo nila. Ay, nagsalita ang perpektong anak. Kahit kailan hindi ko sinabing perpekto ako. Pero lahat ginagawa ko para hindi ako maging pabigat kahit kanino. Hoy, sinasabi mo bang pabigat ako, ha? Sa'yo na rin ang galing yan. Tarantadong to, ah. Ano yan, ha? Harvey, ang mabuti pa kaya umuwi ka na muna sa inyo, ha? Pagod din kasi ang kuya mo, kaya mainit ang ulo. Tsaka na lang kayo mag-usap, okay? Sige, ate. Hoy, Harvey. Uwi na ako. Hoy! Huwag mo sanang kakalimutan, ha? Ako pa rin ang panganay. Kaya wala kang karapatan na magsalitaan ako. Sandro, tama na yan. Sige na, Harvey. Huwag mo nang pansinin ang kuya mo. Nahawa na yata yun sa asawa niya, eh. Ay, naku. Kapatid mo na nga lang ang madalas tumulong sa atin, inaaway mo pa. Kaya akala mo kung sino, eh. Ay, paano yan? Kapag wala pa rin makuhang trabaho yung kapatid mo, sino magsusuporta sa mga magulang nyo? Ayoko na munang isipin yan. Sarili ko nga problema. Hindi ko nga alam kung paano susolusyonan, eh. Problema pa ng ibang iintindihin ko? Ay, oo nga naman. At saka, hindi matitiis ng kapatid mo ang mga magulang nyo, no? Napapailing na lang ako nang pagbalik ni Harvey. Sinabi niya ang napag-usapan nilang magkapatid. Hindi na rin naman kasi ako nagulat. Inaasahan ko na yun sa mag-asawa. Madali kasi sa kanila ang gastusin ng perang hindi naman nila pinaghirapan. Nang mga sumunod na araw, naging abala na ulit si Harvey sa paghahanap ng trabaho. Si Ate Katrina pa rin naman na nag-aalaga sa anak kong bunso. Isang araw na wala akong pasok, naglaba ako ng mga damit namin. Nung hapon nagulat na lang ako nang makita ko na sira ang laylayan ng mga damit kong pamasok sa trabaho. Oh, bakit ganyan ang mukha mo? Meron bang ibang taong nakakapasok dito sa compound? Hindi ko alam. Bakit mo naman naitanong? May sumira kasi ng mga damit ko sa sampayan. Kakabili ko lang dito nung isang araw eh. Sigurado ka ba? Hindi naman kaya nasira sa paglalaba mo sa washing machine. Imposible naman. Matagal na ako naglalaba. Ngayon lang nangyari to. Yung pagkakasira, parang ginamitan ng gunting eh. Tayo-tayo lang naman ang nandito. Hindi tama na magbibintang ka. Wala naman akong pinagbibintangan na taga rito. Kaya nga tinatanong ko kung meron bang nakakapasok na ibang tao sa compound natin. Eloisa, kahit kasi maghapon lang kami dito, hindi naman ako lumalabas kaya hindi ko alam. Akala yata ng taong yun. May pambili ako ng mga damit. Huwag ka na magalit. Makakabili ka pa naman ng mga bagong damit. Oo nga. Kaya lang nakakainis lang na bakit kailangan tong gawin ng taong yun. May inggit ba siya sa akin? Ay, grabe ka naman. Bakit naman may maiinggit sa'yo? Marami akong nakikitang dahilan. Ay,
Nakakainis talaga. Hayaan mo ha. Kapag meron kang sampay sa labas, babantayan ko na lang. Hindi na siguro ako magsasampay sa labas sa susunod. Damit lang naman yan. Baka mamaya dahil dyan, sige, mapaaway ka pa. Oo nga. Bukas yayayain ko na lang si Harvey na mamili kami. O kita mo, ang dali lang para sa'yo ang bumili ng bago. Kasi kailangan ko. Alangan namang mga lumang damit ang pamasok ko sa trabaho. Pakibantayan muna ang bata. Ililigpit ko lang ito. Lalo lang umiinit ang ulo ko kapag nakikita ko to eh. Oo, ako na ang bahala. Ilalabas ko na lang muna si Ezekiel para hindi makaistorbo sa'yo. Kinukutuban ako kung sino ang gumawa nito. Pero wala naman kasi kung ebidensya na siya nga ang gumawa. Noon ko pa kasi napapansin na tuwing may dala kong paper bag pag-uwi, lagi niyang sinasabi na may binili ka na naman na bagong damit. Ilang beses ko rin siyang napupuna na masama ang tingin sa mga damit na nilalabhan ko. Ano naman ang magiging dahilan ni Ate Katrina para gawin yun? Hindi pa ba sapat ang inggit? Noon pa naman nahahalata ko na yun sa kanya. Sabihin na nga nating naiinggit siya sa'yo pero wala ka naman kasing ebidensya na siya nga nagsira ng mga damit mo. Yun nga eh. Pero malakas talaga ang kutob ko na siya ang gumawa nun. Habang kausap ko siya kanina, ang ilap ng mga mata niya. Halata akong kinakabahan siya eh. Huwag mo na lang isampay sa labas yung mga damit mo. Lalo na yung pamasok mo sa trabaho. Baka sa susunod mawala na. Yun nga ang gagawin ko. Hindi ko naman siya pwedeng komprontahin. Baka magkagulo pa. Hindi ko naman sinabi na gawin mo yun. Pwede kalimutan na lang natin yung nangyari. Baka mamaya kumalat pa sa mga kapitbahay. Ikaw pa mapasama. Wala na naman talaga akong magagawa. Gusto ko lang maglabas sa sama ng loob. Naiintindihan naman kita na hindi mo pinupulot ang perang pinambili mo. Kaya lang, may mga pangyayari talaga na hindi natin kontrolado. Gaya na lang nito. Huwag lang talagang maulit to. Dahil baka hindi na ako makapagpigil. Kinabukasan, pinakain ko lang ng almusal ang mga bata habang hinihintay ang bilas ko na dumating. Nakabihis na kami ni Harvey ng mga oras na yon. Napatingin ako sa orasan sa dingding. Kalahating oras na kasing late si Ate Katrina. Malinaw naman ang sinabi ko sa kanya kahapon kung anong oras siya dapat nasa bahay namin. Kahit nandyan lang kasi ang bahay nila, sa tagal ko nang nakatira dito, hindi ko ugali na basta na lang mga kapitbahay. Maya-maya lang dumating na rin siya. Kapansin-pansin na matamlay siya pero tingin ko wala naman siyang sakit. Nang magbilin ako, tumango lang siya. Kaya naman hindi na ako nakatiis na hindi magtanong. Masama bang pakiramdam mo? Medyo mabigat nga ang pakiramdam ko. Para akong sisipunin eh. Kaya mo bang magbantay ng bata? Oo naman. Hindi naman yata kayo magtatagal ni Harvey. Sandali lang naman kami. Kailangan ko lang talagang palitan ng mga damit na nasira. May gamot ako dyan, uminom ka na lang. Oo, iinom ako mamaya. Oh, ikaw nang bahala dito ha. Teka. May nakalimutan nga pala ako sa kwarto. Mag-iingat kayo ha. Salamat ate. Tingin ko nagdadrama lang ang bilas ko. Dahil alam niyang aalis kami para bumili ng mga bagong damit. Naisip ko tuloy na tapusin na ang pagpapaalaga sa kanya ng anak ko. Yun nga lang hindi ko alam kung saan ako hahanap ng kapalit niya. Baka naman masama talaga pakiramdam niya. Sa totoo lang, nawawalan na ako ng tiwala sa kanya. Ay, siya nga pala. Kamusta ang paghahanap mo ng trabaho? Wala pa nga rin baka dahil na rin sa edad ko. Naisip ko lang, kung wala ka pa rin mahanap na trabaho, baka pwedeng ikaw na lang muna magbantay kay Ezekiel? Uy, paano si Ate Katrina? Maiintindihan naman siguro niya kung sasabihin kong nagtitipid ako. Alam naman niyang ako na lang ang nagtatrabaho sa atin eh. Isa kasi sa inaalala ko, ang mga magulang ko. Ako na munang bahala sa kanila. Uy, nakakahiya naman sa'yo.
Pansamantala lang naman habang wala ka pang trabaho. O sige, pero hindi ako titigil sa paghahanap ng trabaho. Ikaw ang bahala. Hindi naman kita pinipigilan eh. Nasa 4 na oras lang naman kaming nawala ni Harvey. Sa bahay na rin namin naisip kumain. Nag-take out na lang kami ng pagkain. Pagdating, inilapag ko lang ang mga pinamili kong pagkain at tumuloy na ako sa kwarto namin. Nagtaka naman ako kung bakit nakabukas ang pinto nun. Samantalang lagi kong sinasara yun kapag umaalis kami. Naiiling na lang ako na nagpalit muna ng pambahay. Nang maalala ko na lowbat nga pala ang cellphone ko na nung nakaraan ko lang nabili. Ganun na lang ang gulat ko dahil putol ang wire ng charger ko. Parang sinadyang putulin. Biglang uminit ang ulo ko. Pero pilit ko pa rin kinalma ang sarili ko bago lumabas. Salamat sa pasalubong ha. Meron din akong binili para sa mga anak mo. Iiwi mo na lang sa inyo. Binigay na nga sa akin ni Harvey. Siguradong matutuwa ang mga anak ko. Naku, ang tagal na rin kasi nilang hindi nakakakain nito eh. Ay, siya nga pala. Kung kailangan mo ng charger, meron ako. Ha? Paano mo nalaman na kailangan ko ng charger? Naisip ko lang. Paano? Uwi na muna ako ha. Salamat ulit sa pasalubong. Nagdududang sinundan ko ng tingin ng bilas ko habang palabas ng bahay namin. Ang bilis din ng tibok ng puso ko ng mga oras na yon. Sigurado ko siya ang sumira ng charger ko. May problema ba? Nadatnan ko kasing bukas ang kwarto natin. Baka naman nakalimutan mo lang ilak dahil sa pagmamadali mo kanina. Hindi ako makakalimutin ha. Nakita ko rin sira ang charger ko. Alam ko na sinadya yun. Iniisip mo bang si Ate Katrina ang sumira? Sino pa ba? Alangan namang mga bata. Hindi naman sila naninira ng mga gamit. Uy, parang matahimik na ang bahay na ito. Tama lang siguro na patigilin na natin siya sa pag-aalaga kay Ezekiel. Nakakasama lang ng loob na pagkatapos ng pagtulong na ginagawa natin sa kanila, ito pa ang igaganti niya sa atin. Uy, sabi mo nga may inggit sa'yo. Kaya lahat gagawin niya para galitin ka. Huwag mo na lang siyang patulan dahil yun lang ang hinihintay niya para ikaw ang mabaliktad. Siguradong ikaw ang palalabasin niyang masama. Ikaw na lang ang kumausap sa kanya na hindi na ako magpapaalaga. Sige, pupunta na ako sa kanila. Kinuha ko na lang ang sirang charger at dismayadong tinitigan yun. Kinuha ko na muna ang charger ng asawa ko. At yun na muna ang ginamit ko habang hinihintay na bumalik siya. Oh, Harvey, may nakalimutan ka bang sabihin? Oo. Hindi na muna kami magpapaalaga ni Eloisa. Bakit naman? May nagawa ba akong hindi nagustuhan ng asawa mo? Wala naman. Gusto lang kasi naming makatipid ngayon. Pansamantala, ako na lang muna mag-aalaga sa mga anak namin. Paano yan? Hindi pa ako nakakabayad sa inyo. Huwag ka mag-alala. Hindi pa naman namin kailangan ng pera eh. Kailangan ko na naman palang umextra sa iba. Wala pa rin bang trabaho si Kuya Sandro? May extra lang din yun sa pamamasada eh. Sensya ka na. Kailangan din kasi namin magtipid eh. Naintindihan ko naman. Kapag kailangan nyo na ako ulit, sabihan nyo lang ako ha? Oo naman. Wala naman kaming ibang kukunin kundi ikaw. Sa loob ng 2 taon na walang trabaho si Harvey, siyang naiiwan sa bahay. Mas magaan dahil siya na rin ang gumagawa ng mga gawaing bahay. Gaya ng paglilinis at paglalaba. Meron na rin lutong pagkain pagdating ko sa bahay. Gaya ng sinabi ko, ako na muna ang sumuporta sa mga magulang niya. Ang hindi ko lang nagugustuhan, nakikihati pa ang bayaw ko sa allowance na ibinibigay ko sa 2 matanda. Hanggang isang araw, nagkita kami ng dati kong kaklase.
May sarili na siyang agency at nagpapaalis siya papuntang abroad. Kaya naman naisipan kong kumbinsihin ng asawa ko na subukang mag-abroad. 2 taon lang naman ang kontrata mo. Tapos, kung nagustuhan ka ng employer mo, bahala ka na kung gusto mo pang mag-renew. Pwede pa kaya ang edad ko? Oo naman. Sabi ng kaibigan ko, hanggang 35 years old daw ang pwede sa agency nila. Kesa naman dito ka sa atin maghanap ng trabaho. Ang liit na nga ng sahod, ang hirap pa ng trabaho. Huwag ka mag-alala sa mga gagastusin mo. Akong bahala sa lahat. Sige, mag-aayos na ako ng requirements ko. Malalaki na rin ang mga bata. Kaya na nila ang mga sarili nila. Gusto ko na nga rin mabatak ang katawan ko eh. Doon siguradong batak ang katawan mo. Pero wag mo namang abusuhin ha kapag Oo nandun ka naman. na. Iingatan ko ang sarili ko kapag nandun na ako. Baka nga sa abroad ako pala rin eh. Tsaka gusto ko na rin kasing lumipat tayo ng bahay. Ayoko na dito. Hindi ko na maramdamang welcome ako. Huwag mo nalang pansinin ng mga tao sa paligid natin. Ikaw rin kasi naaapektuhan eh. Inggit lang ang mga yon dahil laging pinagmamalaki na inay na malaki ang sahod mo at ikaw ang sumusuporta sa kanila. Ang masama nga, pati pamilya ng kapatid mo tayo na rin ang gumagastos. Kasi nakikihati pa sila sa perang ibinibigay ko sa mga magulang mo. Wala naman kasing trabaho si Kuya Sandro eh. Hindi naman sila matiis na mga magulang namin. Imbes na maliit lang sanang babayaran kong kuryente na gamit ng mga magulang mo. Ngayon, sa kanila na rin nakakabit ang kapatid mo. Malamang malaki ang makukonsumo nila. Naaawa daw kasi sila sa mga apo nila na walang ilaw at electric fan sa gabi. Kung bakit naman kasi pinaabot pa ng kuya mo na maputulan sila. Kahit kailan talaga, sakit sa ulo yan. Habaan mo pa sana ang pasensya mo sa kanila. Kapag nasa abroad na ako naman ang magsusuporta sa mga magulang ko. Ipunin mo na lang ang sahod mo at ako na ang bahala sa lahat. Bukas umpisahan mo na ang pag-aasikaso sa requirements mo para makapunta ka na sa agency ng kaibigan ko. Siya na daw ang bahala sa'yo. 5 buwan lang nakaalis na ang asawa ko papuntang ibang bansa. Nagulat nga lang ang mga kapitbahay namin na paalis na siya kinabukasan. Bago pa umalis si Harvey, nalaman namin na nagdadalang tao pala si Ate Katrina. Ilang buwan ng tiyan mo? Magli5 buwan na. Ang laki naman para sa 5 buwan. Malaki talaga ako magbuntis, Eloisa. Hindi ba kayo nalulungkot na wala si Harvey? Nalulungkot, pero dahil may pangarap kami, kailangan namin magsakripisyo. Teka, matagal din ba ang pag-aasikaso papuntang abroad? Inabot din ng 5 buwan. Kailangan niya kasing mag-aral ng Korean language. Isa kasi yun sa mga requirement. Ay, ang tagal din pala. Siguro ang laki na nagastos mo, no? Malaki nga, pero sulit naman dahil mababawi niya agad yun. Sayang si Sandro. Kung may pera lang sana kami, baka mag-abroad din siya. Dapat noon pa siya nag-abroad. Sa agency kasi ni Harvey, hanggang 35 years old lang pwede. Kaya nga minadali ko na siya. Wala naman kasi sa amin nag-aalok eh. Wala naman kaming alam kung paano ang pag-a-apply sa abroad. Alam mo, kapag gusto, marami namang paraan. Oo nga. Mabuti pa kayo, no? Inuulan ng swerte. May maganda ka na ng trabaho. Nakapag-abroad pa si Harvey. Sabi ko nga, walang imposible sa taong may pangarap. May pangarap naman kami, Eloisa. Yun nga lang, hindi pa siguro ito ang tamang panahon para sa amin. Siguro nga. Siya nga pala, ikaw pa rin ang magbibigay sa mga biyana natin? Oo. Habang hindi pa nakakapagpadala ng pera si Harvey. Baka naman pwedeng dagdagan mo. Nabanggit kasi nila sa akin na hindi sapat ang binibigay mo. Sila ba talagang nagsasabi niyan? Akala mo siguro, hindi ko alam na nakikihati pa kayo, kaya nagkukulang sila. Alam naman kasi nilang sitwasyon namin. Yun na nga eh. Pero nagpabuntis ka pa? Teka nga lang. Bakit ba pati pagbubuntis ko pinakikialaman mo? Sigurado naman kasi ako na pagdating ng panganganak mo, sa akin na naman kayo lalapit. Pinadadaan nyo lang sa 2 matanda. Kung mabigat sa'yo na magbigay, di wag.
Hindi yung ang dami-dami mo pang sinasabi. Parang hindi ka nakinabang sa akin Sinusumbat mo ba ang pag-aalaga sa anak ko, ha? Huwag mo sanang kalilimutan na may natatanggap kang sahod sa akin at yung mga utang mo sa akin, hindi mo nababayaran hanggang ngayon. Grabe ka naman. Wala kang awa. Kita mo namang hirap na nga yung tao. Nagagawa mo pang maningil? Ganyan ba talaga kahalaga sa'yo ang pera, ha? Oo! Dahil pinaghihirapan kong bawat sentimo na kinikita ko. At kayo, wala nang ginawa kundi humingi. Huwag kang mag-alala, Eloisa. Kahit kailan hindi na kami lalapit sa'yo kahit na ano pang mangyari. Isaksak mo sa bagay ang perang pinagyayabang mo! Napapailing na lang ako habang nakasunod ng tingin sa bilas ko na papasok sa bahay nila. Yun ang unang beses na nagtalo kami. Kasalukuyan ako nagsasampay ng mga damit ko nung dumating siya at nakipag-usap sa akin. Kinuha ko na lang ulit ang mga damit ko at pinasok sa loob ng bahay. O ano? Nakahiram ka ba? Hindi. Wala na rin akong balak na lumapit sa babaeng yun. Ha? Ano ba nangyari? Napakayabang niya eh. Akala mo kung sino siya. Babayaran naman natin ang uutangin mo sa kanya. Lalo ngang humabang. Pati nga yung pagbubuntis ko, pinakikialaman pa. Ay, mahirap na nga daw ang sitwasyon natin, nagpabuntis pa ako. Uy, pakialam ba niya? Buti kung mag-aambag siya sa panganganak mo. Pati nga yung mga pinautang niya sa akin dati, sinumbat pa niya. Ang dami ko namang pabor na ginawa sa kanya. Sana binigay na lang niya yun. Marami naman siyang pera eh. Ay, sa susunod kapag nagpaalaga na naman siya ng anak, tanggihan mo na. Tignan ko lang kung makahanap siya ng maayos na mag-aalaga gaya mo. Hindi na talaga no. Kala mo kung sinong umasta. Baka meron ka bang pwede nating utangan? Wala na nga eh. Subukan mo na lang sa mga magulang mo. Naghihintay rin sila ng ibibigay ni Eloise eh. Baka pwede mo silang pakiusapan sila na lang ang magsabi kay Eloisa. Siguradong hindi sila hihindian noon. Sige, kakausapin ko sila ngayon. Sana lang pumayag. Minsan kasi napapansin ko na naiinis na rin sila tuwing lalapit ako para humingi ng tulong. Magulang mo sila. Natural na sa kanila kalalapit. Bakit? Mas gusto ba nila na sa ibang tao ka pa lumapit? Uy, kaya nga eh. Ngayon ka na pumunta sa magulang mo. Para makabili na rin ako ng pagkain. Kanina pa ako nagugutom. Pambihira ka talaga. Katatapos mo lang kumain, gutom ka na naman. Ganito talaga kapag buntis, Sandro. Sige, Laging sige. gutom. Sige na. Pupunta na ako ngayon. Nagpapahinga lang ako nang puntahan ako ng biyanan kong babae. Akala ko simpleng dalaw lang. Yun pala manghihiram ng pera. Nang tanungin ko kung ubus na ba yung pera na ibinigay ko dahil 2 linggo pa lang ang nakakalipas, nadulas naman ito sa pagsasabi na naibigay niya yun kay Ate Katrina. Dahil pampa-check up at kailangan magpa-lab test. Sa inis ko, hindi ko siya pinahiram. Sinabi ko na hindi pa ako sumasahod at hintayin na lang ang araw na yon. Hindi naman na nagpumilit ang biyanan ko. Ano nangyari? Magkano binigay ng nanay mo? Hindi rin pinihiram ng babae yung sinanay. Bakit daw? Sabi daw hindi pa nakakasahod. Imposible na wala yung naitatabing pera. Sa palagay ko, natunugan niyang tayo lang ang makikinabang. Umalis lang si Harvey. Naging madamot na siya. Kumanda siya sa akin. Isusumbong ko siya kay Harvey. Mabuti nga na isumbong mo para matauhan siya. Nung gabi, tumawag sa akin si Harvey. Nagsumbong daw sa kanya ang kuya niya na pinagdadamutan ko daw ang mga magulang nila. Paano naman nila nalaman na nangihiram sa akin ang nanay nila? Siguro kasi siya ang may utos noon. Sinabi ba kung saan gagamitin? Hiniram daw kasi ng kuya mo ang perang ibinigay ko sa kanila. Kaya naubusan sila ng budget nila. Sinabihan ko nga si kuya na maghanap na ng trabaho eh. Lagi nga niyang katwiran. Wala siyang mahanap. Paano naman kasi siya makakahanap kung lagi lang siyang nasa bahay lang nila? Pagpasensya mo na lang sila. Matagal na ako nagpapasensya sa kanila. Pero may hangganan ng lahat. Hindi ko na napigilan pang sarili ko
Nasagot ko na si Ate Katrina. Alam mo naman na buntis yung tao eh. Baka ikaw pa masisi kapag may masamang mangyari sa kanya. Totoo naman kasi ang sinasabi ko. Hirap na nga sa buhay, nagpabuntis pa. Sigurado naman na sa atin din naman tatakbo. Sinabihan ko na si kuya na wala siyang maaasahan sa atin kapag nanganak ang asawa niya. Hindi naman daw siya lalapit sa atin. At naniwala ka naman dun. Siyempre hindi. Kaya nga gusto ko nang bumukod. Nakabukod naman tayo ah. Ang ibig kong sabihin, yung malayo dito. Yung hindi nila nakikita ang mga ginagawa natin. Yung wala sanang pabigat sa buhay natin. Hayaan mo, mag-iipon ako para makalipat na tayo. Konting tiis pa, ha? Oo, huwag mo nalang pansinin ang sinasabi ng kapatid mo. Ayoko na mag-isip ka pa dyan. Hindi na rin siguro yung tatawag dahil pinagsabihan ko na. Buti kung nakinig siya sa'yo. Iniisip ko nga, baka lalo lang tamarin magtrabaho dahil umaasa na kasama mo sila sa padadalhan mo. Ang mga magulang lang namin ang obligasyon ko. Hindi naman kasi sila matiis ng mga magulang mo. Kapag kinapos na naman sila, sa atin na naman ang takbo. Hindi ko na nga alam ang gagawin ko sa kanila eh. Yun lang ang naiisip kong solusyon. Ang makaalis na tayo sa bahay na ito at malayo sa kanila. Baka makapag-isip-isip din sila na hindi sa lahat ng oras maaasahan nila tayo. Kahit nakiusap pa ang mga biyanan ko na dagdagan ko ang bigay namin sa kanila, hindi ko talaga pinagbigyan. Alam ko naman kasing sobra-sobra na ang allowance na binibigay ko sa kanila. Ako naman ang bumibili ng grocery at bigas nila. Kuryente at tubig lang naman ang binabayaran nila. Isang araw nabalitaan ko na nangungutang ang biyanan kong lalaki sa kapatid niya. Dahil 3 buwan na palang hindi nakakabayad ng kuryente. Dahil hindi nagbibigay ang bayaw ko na nakikikabit ng kuryente sa kanila. Nang tanungin ko kung bakit naman ganun, kesa naman daw maputulan ng utang na lang. Ang kinasasama ng loob ko, kami tuloy ni Harvey ang lumalabas na masama. Lahat na nga ginagawa natin eh. Tapos tayo pa rin ang masama. Tayo pa ang nagdadamot. Hayaan mo na lang sila. Alam naman natin ang totoo eh. Wala tayong dapat patunayan sa kanila. Oo nga. Kaya lang, nakakapagod na. Malaking respeto ko sa mga magulang mo, pero sila rin ang dahilan kung bakit batugan ng kuya mo at pati ang iba mo pang mga kapatid. Sa kanila na rin umaasa dahil alam nilang hindi natin sila matitiis. Alangan namang itigil natin ang pagbibigay sa kanila. Tuloy pa rin ang pagbibigay sa kanila pero hindi na sobra. Kapag kinulang sila, bahala na sila maghanap ng pera. Alam kong napuno ka na rin sa pamilya ko. Sige, ikaw naman ang pagbibigyan ko. Salamat naman at naiintindihan mo ako. Alam mong hindi ako madamot, pero sumusobra na ang pamilya mo. Inaabuso na nila tayo. Pagkatapos ng pag-uusap namin ni Harvey, tumawag naman sa kanya ang kapatid niya. Alam na agad niya ang pakay nito. Kanina pa kita tinatawagan eh. Mabuti naman sumagot ka na. Uy, kumusta na kayo dyan? May ayos naman kami rito, kahit mahirap ang buhay. Si Katrina nga kabuanan na. Hanggang ngayon, di pa rin kami nakakabili ng mga gamit sa bata. Wala rin kaming pera sa pambayad sa lying-in. Dapat kasi pinaglalaanan nyo ang bagay na yan. Alam ko naman yun. Kaya lang, pa-extra-extra lang naman ako at sapat lang ang kita ko sa pagkain namin araw-araw. Wala na rin naman kasing gustong tumanggap sa akin dahil may edad na raw ako. Noon pa kasi sinasabihan na kita na maghanap ng regular na trabaho. Di bali nang mababa ang sahod sa simula pero sigurado ang kita. Pero dahil mapili ka sa trabaho, ayan tuloy nangyari. Nalipasan ka na. Ang yabang mo naman magsalita. Porke nandiyan ka lang sa abroad. Totoo naman kasi sinasabi ko. Hoy, kung hindi ka naman tinulungan ng asawa mo, di ka naman makakarating dyan eh. Baka hanggang ngayon,
Isa ka pa rin dakilang tambay dito. Kung sakaling ang wala ako rito, hindi pa rin ako magiging pabigat sa ibang tao at nagsusumika pa rin akong makahanap ng trabaho. Hindi gaya mo, nakatanghod lang at naghihintay lang ng grasya. Wow, ibang klase ka. Ang laki na talaga ng pinagbago mo. Nahawa ka na sa asawa mo. Huwag mong dinadamay ang asawa ko. Malaki ang naitulong niya sa pamilya natin. Mahiya ka naman. Hoy, bakit ako mahiya? Ha? Dapat lang na tumulong siya sa atin. Dahil nasa poder natin siya. Magpasalamat nga siya eh. Kahit may mga anak na siya sa una, tinanggap mo pa rin siya. At pati na rin yung mga magulang natin. Binabalaan kita, kuya. Huwag na huwag mong idadamay ang mga anak namin. Imbis na mga pamangkin mong gastusan mo, mga anak niyang nakikinabang. Ano ba ang tawag mo sa binibigay ng asawa ko sa mga anak nyo? Ha? Galante siya sa mga anak nyo. Hoy, dapat lang yun! Bilang pakikisama niya. Ang sabihin mo, abusado lang kayo. Tignan ko lang kapag ikaw naman ang nasa baba. Tsak na ikaw naman ang lalapit sa amin. Malabong mangyari na umangat kayo. Kasi sa mga ugali nyo. At kahit kailan, hindi mangyayari na lalapit ako sa inyo. Dahil sa pagtatalo ng magkapatid, nagkaroon na ng lamat ang samahan nila. 1 linggo bago manganak si Ate Katrina, hindi na rin niya natiis na hindi lumapit sa akin para humingi ng tulong. Wala na talaga akong malapitan eh. Kapag ka nakaluwag-luwag kami, babayaran naman kita. Hindi na ako umaasang mababayaran mo pa rin ako. Bibigyan kita, pero tulong ko na sa'yo. Salamat Eloisa. Ikaw lang talagang pwede namin lapitan. Sumasakit na ngayon siyang ko eh. Baka manganganak ka na. Yun nga ang sabi ko kay Sandro. Mabuti na nga lang, nabigyan ako ng mga damit pang bata ng isa nating hipag. Luma na nga lang pero pwede pa namang pagtsagaan. Sana nga may magbigay pa ng mga gamit. Kulang pa kasi. Sa totoo lang, pinaghahandaan ng panganganak eh. Lalo na yung mga gamit. Hindi yun pwedeng iasa na lang sa ibang tao. Alam ko naman yun. Kaya nga lang hirap kami sa buhay. O siya, ito na ang pera. Yan lang ang maitutulong ko. Pwede na ito. Salamat ha. Kung kukulangin susubukan ko na lang maghanap sa iba. Alam ko namang sobra na yun kung sa lying-in siya manganganak gaya ng sabi niya. Ayaw daw niya kasi sa pampublikong ospital. Dahil na-trauma na siya sa trato ng mga doktor at nurse. Hindi na rin naman siya nagtagal at umalis na. Huhulaan ko. Hindi ka pinautang. Ang tigas kasi ng ulo mo eh. Lalapit-lapit ka pa ron. Binigyan ako. Kaya lang sakto lang. Akala ko nga sasabihin sagot niya na yung mga gamit ng magiging anak natin Asa ka pa sa babaeng yun. Pasalamat na rin tayo at nagbigay kesa sa wala. Ang ayoko lang, Sandro, nagpasaring na naman siya. Dapat daw pinaghahandaan ng panganganak. Ang kitty din ng utak, ano? Kita niya nang ang hirap na hirap tayo sa buhay, sasabihin pa niya yon. Hayaan mo na. Makakaraos din tayo sa sitwasyon natin. Siya nga pala, nakadiskarte ka ba ng pambayad natin ng kuryente? Hindi pa nga eh. Taghirap din ng mga tropa. Makakagawa naman siguro ng paraan ng mga magulang ko. Baka magalit na naman ang tatay mo sa atin. Hayaan mo siya magalit. Kung sa wala akong makuhanan Makalipas ang ilang araw, nabalitaan ko na lang na nanganak na ang bilas ko. Gusto ko sana siyang dalawin. Kaya lang kasalukuyan kaming nasa bahay ng nanay ko. Dahil gusto kaming makita ng lola anyang namin. Sabi ni inay, mukhang nalalapit na ang oras nito. Pero nang dalawin naman namin, malakas naman si lola at masigla. Sabi ni inay, baka nagdadahilan lang para pumunta kami. 2 linggo rin kaming nandun bago kami umuwi. Hindi pa nga kami nakakaupo nang dumating ang biyanan kong babae. Humihingi ng tulong na madagdagan ng pambayad ng kuryente nila. Dahil ilang buwan na naman palang hindi nakakabayad.
Hindi daw kasi nagbibigay ang bayaw ko at nagagalit pa daw yun kapag sinisingil. Para wala na lang gulo, hinayaan na lang daw nila. Dahil wala namang permanenteng trabaho at kapapanganak lang ng bilas ko. Kesa naman daw sa iba sila mangutang at kami na naman ang mapasama, sa akin na lang lumapit. Nagbigay naman ako. Pero sinabi ko na huli na yon. Tinausap ko rin ang bayaw ko. Bakit pa nakikialam ka, ha? Hindi naman kami nakikikabit ng kuryente sa iyo, ah. Hindi nga sa amin. Pero kami naman ang lagi nagpupuno ng kulang sa kuryente ninyo. Para yun lang? Malaki naman ang sahod mo eh. Kung tutusin, barya lang yun sa'yo. Palibasa kasi, hindi mo nararanasang magtrabaho, kaya hindi mo alam kung paanong pahalagahan ang sinasabi mong barya. Hoy, hindi naman sana namin mararanasan ang maggipit ng ganito kung hindi mo pinipigilan ng kapatid ko na magbigay sa amin. Eh di lalo kang naging tamad kung nagkataon, di ba? Mahiya ka naman. Ikaw ang panganay sa inyo pero ikaw ang pabigat sa pamilya. Hoy! Sampid lang kayo sa pamilya namin. Wala kang karapatan na pagsalitaan ako at pakialaman kami ng pamilya ko. Kung ayaw nyo palang pinagsasabihan kayo, eh di sana hindi kayo lumalapit sa akin tuwing kailangan ninyo ng tulong. Ay mo lang yata magbigay eh. Ang dami mo pa pag sinasabi. Sa susunod na wala kayong pambayad sa kuryente, hindi ko naaabonohan. Bahala kayong maputulan! Pwede wag! Sino nilatakot mo? Hindi ko sinabi kay Harvey ang naging pagtatalo namin ng kapatid niya. Sa loob-loob ko, tototohanin ko talaga ang sinabi ko na hindi na ako mag-aabono kapag kulang ang pambayad nila ng kuryente. Sa inis ko, hindi na lang ako dumalaw sa bilas ko. Makalipas ang ilang linggo, dumalaw na naman sa akin ang biyanan kong babae. Nahuhulaan ko na naman na may kailangan ito. Ubus na raw ang gatas ng bilas ko. At ilang gabi ng puro na lang daw ang pinadedede sa sanggol. Kaya pala ilang gabi ko nang naririnig na umiiyak ito. Sa awa ko, sinabi ko sa biyanan ko na mag-grocery din ako ng araw na yon. At bibilhan ko yun ng gatas. Medyo nagulat ako sa presyo dahil mahal na pala ang nasa latang gatas. Kaya yung maliit na muna ang binili ko. Akala ko matutuwa ang mag-asawa. Pero nagalit pa raw ang mga ito. Dahil maliit na lata ng gatas lang ang binili ko. Hoy, anong ginagawa mo rito? Nabalitaan kong nagalit pa daw kayo sa binili kong maliit na lata ng gatas. Eh kahit naman kasi sino hindi matutuwa. Magbibigay ka na nga lang maliit pa. Ilang araw lang yun sa anak ko. Imbis na magpasalamat kayo, yan pa talagang sasabihin ninyo. Alam mo ba kung magkanong lata ng gatas? Hindi nyo alam dahil mumurahin lang na gatas nga, hindi nyo mabili. Kapag nakaluwag-luwag kami, makakabili din kami ng maraming gatas at yung malaking lata pa. Umalis ka na nga rito. Baka magising pa yung anak namin dahil sa'yo eh. Hindi ko makakalimutan ang araw na to. Inubos ninyo ang pasensya ko. Ako na nga ang laging naaawa sa inyo, pero ito pa ang igaganti ninyo. Ang lupit, no? Pumunta pa talaga dito sa bahay natin. Ngayon ko nga lang siya nakitang ganun eh. Totoong nagalit na siya sa atin. Hayaan mo siya. Kahit lumuwa pa ang mga mata niya sa galit, wala akong pakialam. Bigla kasi akong kinabahan eh. Baka sa susunod hindi na siya magbigay sa atin. Hindi niya tayo matitiis. Si nanay ang uutusan natin na lumapit sa kanya para ihingi tayo ng tulong. Oo nga. At kapag hindi siya nagbigay, siya naman ang lalabas na masama at madamot. Ayaw naman nilang nasasabihan ng ganun. Porket siyang nasa taas, akala mo kung sino kung umasta. Hindi naman niya madadalang yaman niya sa hukay. Madamot nga eh. Pati si Harvey, hinawaan na rin niya. Imposible na hindi pa nakakarating sa kanya na nanganak ka na. Hindi man lang nagpaabot kahit maliit na halaga. Hayaan mo, makakaarma din sila sa ginagawa nila sa atin. Alam mo, kung ayaw nilang tumulong, mabuti pang umalis na lang sila dito. Imbis na kasama tayong iangat nila, hinahayaan lang naman nila tayong nasa ibaba.
Lakas ng boses mo. Nagigising yung mga anak natin. Pakiabot nga muna sa akin yung bote ng gatas. Okay, ito. Lalabas muna ako para makapagpahangin. Pag-uwi sa bahay, nagkulong na lang muna ako sa kwarto ko. Ang panganay ko na lang ang naghanda ng hapunan namin. Mabuti na lang maaasahan na rin siya sa ibang mga gawain. Habang mag-isa, inaalala ko ang mga ginawa nila na pinalampas ko lang para wala ng gulo. Nang gabing yun, tumawag si Harvey bago pumasok sa trabaho. Hindi ko na napigilan na maglabas ng hinaing sa kanya sa ginawa ng mag-asawa. Hindi ako naghihintay ng kapalit o kahit pasasalamat sa mga ginawa ko. Pero hindi ko matanggap na ganun pang sasabihin nila. Mga anak ko nga nun, hindi ganun kamahal ang gatas nila eh. Sumobra na nga sila. Kapag lumapit uli sa iyo ang mga magulang ko, huwag ka nang magbibigay sa kanila, ha? May mga tao pala talagang gaya nila na hindi marunong mahiya. Pabigat lang. Pinamihasa rin kasi ng mga magulang namin. Kung hindi lang ako naaawa sa kanila, pati sana sila hindi ko nasusuportahan. Pero matatanda na sila para mahirapan pa sa buhay. Utang ko rin sa kanila ang buhay ko. Huwag ka mag-alala. Hindi ko sila idadamay sa galit ko. Hindi naman nagbago ang pakikitungo nila sa akin eh. Kung nahihirapan ka na dyan, ang mabuti pa, doon ka muna sa nanay mo. Hindi na. Sigurado magtataka ang nanay ko kung bakit bigla kami bumalik doon. Ayoko na pati sila mag-alala sa amin. Malayo ako sa inyo. Hindi naman kita maipagtatanggol kung sakali na pagsalitaan ka na naman ng hindi maganda ng mag-asawa. Huwag ka mag-alala. Hindi na ako magpapa-apekto sa kanila. Sisiguruhin ko sa'yo na sila ang mas mahihirapan oras na hindi na ako makaramdam ng awa sa kanila. Kahit sa mga anak nila. Pasensya ka na. Saka na lang ulit tayo mag-usap. Papasok na kasi ako sa trabaho ngayon eh. Sige, lagi kang mag-iingat dyan ha. Oo, kayo din ng mga anak natin. Nung nakaraan pa natapos ang klase ng mga bata, kaya pinagbakasyon ko muna sila sa isa kong kapatid na may asawa na, pero wala pang anak. Para maiba naman ang kapaligiran nila. Ayoko rin kasing mahalata nila na may ginagawa kong kakaiba. Isang hapon na pag-uwi ko, kinatok na naman ako ng biyanan ko at humihingi na naman ng tulong. Kulang na naman daw ang pambayad nila sa kuryente. Sa pagkakataong yun, nagmatigas na ako na hindi magbibigay. Kahit kinukonsensya pa ako na kawawa ang mga apo kapag naputulan ng kuryente. Ang laki daw kasi ng bill ng kuryente nila sa buwan na yon. Kaya meron na agad disconnection notice. Pinigilan kong maawa nang makita ko na malungkot itong umuwi. Ano nangyari? Brownout ba? Ha? Teka, may ilaw naman yung mga kapitbahay natin Sandro, hindi kaya naputulan tayo ng kuryente? Hindi naman siguro. Makakagawa ng paraan ng mga magulang ko. Teka nga lang, pupuntahan ko sila. Pinaypayan na lang ni Ate Katrina ang anak para hindi ito mainitan. Bumalik naman agad ang asawa niya at kinumpirma nga nito na naputulan sila ng kuryente. Bakit naman hindi sila nakabayad? Tumanggi na raw magbigay si Eloisa. Nagalit na nga yata sa atin. Nakahingi ka ba ng pambili ng gatas sa nanay mo? Wala nga silang pambayad ng kuryente. Pambili pa ng gatas. Anong gagawin natin? Siguradong mag-iiyak ang anak natin sa init. Pagtsaga mo lang muna na paypayan. Ano? Magdamag akong gising para magpaypay? Yung gagawin natin? Wala nga tayong kuryente. Makikabit ka muna sa kapitbahay natin. Kita mo nga no? Sinananay lang ang pumayag na makikabit tayo. Utusan mo na lang yung nanay mo na makiusap na makikabit kina Eloisa. Galing na raw siya ron. Walang sumasagot at mukhang walang tao. Ano bang kamalasan to nangyayari sa atin? Gagawa ko ng paraan bukas. Bakit bukas pa? Ba't hindi pa ngayon? Saan ako makakahanap ng pera ito? Gabi na.
Mambira ka talaga oh. Kinabukasan, inaapoy ng lagnat ang isa nilang anak. Nilagyan na lang ng basang bimpo ang noo ng bata dahil wala silang mahagilap na perang pambili ng gamot. Kanina pa rin tinatawagan ng bayaw ko ang asawa ko pero hindi ito makontak. Kahit kanina pa rin masama ang pakiramdam niya, hindi naman niya masabi sa asawa. Oh, nakausap mo na ba yung kapatid mo? Hindi ko siya makontak eh. Uy, paano yan? Saan tayo hihingi ng tulong? Wala nang gustong magpahiram sa atin. Si Eloisa na lang ang pag-asa natin. Pupuntahan ko siya. Bantayan mo ang anak natin. Paglabas ko ng bahay, nakita ko nag-aabang na sa akin si Ate Katrina. Halata sa itsura nito na wala pang tulog. Siguro sa init na rin at pagliligalig ng anak nito. May kailangan ka? Papasok na kasi ako sa trabaho. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Eloisa. May sakit kasing anak namin at wala kaming pambiling gamot. Ganun ba? Kung nangihiram ka, wala akong perang maibibigay sa'yo. Maawa ka naman, Eloisa. May anak ka rin. At ayaw mo naman sigurong malagay sa ganitong sitwasyon katulad sa akin. Nasisiguro ko sa'yo, hindi ako mapupunta sa sitwasyon mo dahil ako, pinaghahandaan ko ang lahat. Dahil sa lahat ng ayoko, yung makakaabala ako sa ibang tao. Alam ko nagalit ka pa rin sa amin ng asawa ko. Pero sana, isang tabi mo muna yun. Wala na talaga ako malapitan eh. Wala ka nang maaasahan sa akin pagkatapos ng ginawa ninyo sa akin. Bakit ba ang damot mo ha? Pera naman ni Harbing hinihingi namin. Di sa kanya kayo humingi. Bakit ba akong ginugulo mo? Hindi kasi siya matawagan ng kuya niya. Kaya nga sa'yo na ako lumalapit. Malilate na ako sa trabaho. Makikiraan ako. Napakamakasarili talaga. Sana makarma ka. Pagbalik ng bilas ko sa bahay nila, nakahiga na sa sofa ang asawa niya at inaapoy na ng lagnat. Lalo tuloy siyang nataranta kung sino ang uunahin. Mabuti na lang pinuntahan sila ng biyanan namin. Ang sakit ng ulo ko. Parang mabibiyak. Nakahiram na ng pera si nanay. Bumibili na siya ng gamot. Bakit ba ngayon pa nangyari to? Ano pa ba kamalasan na mangyayari sa atin sa susunod? Huwag ka naman magsalita ng ganyan. Baka mamaya nga may sumunod pa. Hindi na nga matapos-tapos ang problema natin eh. Aray! O bakit? Ang sakit ng dibdib ko. Parang may tumutusok. Akala ko ba ulo? Pareho masakit eh. Ano ba nangyayari sa'yo? Sumuka rin ang bayaw ko ng masangsang na likido. Nang dumating ang biyanan namin, agad niyang pinainom ito ng gamot at ang apo. Pero imbis na bumuti ang lagay ng bayaw ko, lalo pa itong lumala. Dahil nagkaroon to ng mga pantal sa buong katawan. Panay din ang suka nito at namagari ng mga binte. Dali yun na ako sa ospital! Hindi ko na kaya! Wala naman tayong pera. Paano kung merong kailangan bilhin? Saan tayo kukuha? Bueno! Aray, titignan mo na lang ba ako mamatay, ha? Hindi naman sa ganun, Sandro. Gumagawa naman kami ng paraan. Kung di mo pa ako dadalhin, baka mahuli na ang lahat! Kakausapin ko mga kapatid mo. Siguro naman, hindi nila tayo pagdadamutan ng tulong. Sa tulong ng mga kapatid, nadala naman ang bayaw ko sa ospital. Pero makalipas ang 2 araw, pinauwi na rin ito. Dahil wala naman daw silang makitang sakit. Na ipinagtaka naman nilang lahat. Para bang may sakit ito na hindi nakikita ng doktor. At tanging silang nakakakita sa mga lumalala nitong sugat sa buong katawan. Lingid sa kanilang lahat, ako ang nasa likod ng nangyayari sa bayaw ko. Sa tulong ni Lola Anyang, naisagawa ko ang maitim kong balak. Litrato at kaarawan lang ang ginamit para bigyan siya ng sakit.
Isang sakit na maghihilom din. Pero mananatili ang peklat nito sa katawan. Sa lahat ng nangyayari sa kanila ngayon, walang alam ang asawa ko sa ibang bansa. Gusto ko rin sanang gantihan ka, Ate Katrina. Pero may konting awa akong nararamdaman sa mga anak mo at sa bagong silang mong sanggol. Ang makita kang natataranta at hindi malaman ang gagawin ay para na rin isang sumpa sa'yo. 1 linggo na ring nakaratay sa higaan ng bayaw ko nang maisipan ng mga biyanan ko na magpatawag ng albularyo. Naisip kasi nila na baka may kumukulam dito. Hindi naman makapaniwala ang bilas ko na meron pang mangkukulam sa panahon ngayon. Ang laki na nga ng problema natin, pero yung mga magulang mo, iniisip pa rin na may kumukulam sa'yo. Malay mo naman na meron ang kumukulam sa akin. Kaya nga hindi makita ng doktor ang sakit ko eh. Bahala sila kung magpapatawag sila ng albularyo. Alam ko na mahirap paniwalaan. Pero totoo talaga ang kulam. Iniisip ko nga kung sinong sa mga nakalitan kong gumawa nito sa akin eh. Ikaw naman kasi, ang bilis uminit ng ulo mo. Ayaw mong habaan ng pasensya eh. Alam mo, gumaling lang talaga ako, magbabago na ako. Mas gugustuhin ko pa magkasakit dahil sa pagod sa trabaho kaysa magkasakit ng ganito. Lalo tuloy ako nagiging pabigat sa inyo eh. Hindi ka pabigat sa amin. Ngayon ko lang napagtanto ang mga nagawa kong mali. Sobrang bigat pala. Imbis na nasa bahay lang ang mga magulang ko, sila pa ang naghahanap ng albularyo para lang gumaling ako. Ganun ka nila kamahal, Sandro. At hindi nila matitiis na makita ka sa ganyang kalagayan. Patawarin niyo sana ako. Kung mabibigyan lang ako ng pagkakataon na gumaling, aayusin ko na ang buhay ko at ang pamilya natin. Ako din. Hindi ko na kaiingitan si Eloisa. At aaminin ko na yung nagawa kong kasalanan sa kanya dati. Na akong sumira ng mga damit niya at charger noon. Gusto ko rin kasi magkaroon ng mga yun eh. Pero alam ko na imposible dahil sa pagkain pa nga lang natin. Kapos na tayo. Gusto kong bumawi sa inyo at hindi na maranasan ang mga pagtitiis niyo dahil wala naman akong ginagawa eh. Alam ko na makakabawi ka sa amin ng mga anak mo. Kaya magpagaling ka na. Para sa amin. Nang dumating ang albularyo, natukoy agad nito dahil sa kulam kaya nagkasakit ang bayaw ko. Agad niya itong ginamot sa pamamagitan ng tawas, mga halamang gamot at orasyon. Ang dating namamagang mga binte na ibalik na sa normal. Ang mga sugat naman na paghilom pero naging peklat ang mga yon. Inabot pa ng ilang araw bago bumalik sa dati ang katawan niya at lakas. Nang mga sandaling yun, nagpa siya ako na sa amin muna tumigil habang hinihintay ang pagbalik ni Harvey. Hindi na rin nagkaroon ng pagkakataon para makausap ko ang mag-asawa. Pero nag-chat sa akin si Ate Katrina at humihingi ng tawad sa mga nagawa nila. Pinatawad ko na rin sila. Pero hanggang sa mga sandaling ito, nagkaroon na ng parang pader sa pagitan namin. Hindi ako makapaniwala sa nalaman ko sa nangyari kay Kuya Sandro. Pero dahil sa nangyari sa kanya, malaking pinagbago niya. Natuto siyang magsipag sa trabaho ngayon. Si Ate Katrina naman, umi-extra pa rin para makatulong sa mga gastusin nila. Kaya yung ibinibigay ko sa mga magulang mo, hindi na nababawasan. Grabe, 2 taon lang ako nawala pero ang dami nang nangyari. Siya nga pala, may bala ka pa bang bumalik sa abroad? Oo, nagustuhan kasi ako ng employer ko. Sayang naman, ayos lang ba sa'yo yun? Oo naman. Sabi mo nga sayang. Totoo naman dahil hindi lahat nabibigyan ng ganyang oportunidad. Gusto ko rin kasi sanang bigyan ng panimula si Kuya Sandro. Okay lang ba sa'yo? Nagbago na ang kapatid mo. Alam ko na hindi niya nasasayangin ang ibibigay mong pagkakataon na mabago ang kanilang buhay.
Kung puro hingi at abala lang ang ibinibigay ng isang tao sa kanyang pamilya, mauubos din ang pasensya at tulong. Gaya ng nangyari kay Kuya Sandro. Kung hindi pa siya dinapuan ng malubhang sakit, hindi pa niya mapagtatanto ang mga mali nilang ginagawa ng mag-asawa. Napabigat na sila sa mga kapamilya. Sa kasalukuyan, 15 taon na kaming nagsasama ng asawa ko. Hanggang ngayon may trabaho pa rin ako. Nakapagpagawa na rin kami ng bahay malayo sa pamilya ng asawa ko. Masaya at tahimik kaming namumuhay kasama ng mga anak ko na itinuring na ring mga anak ni Harvey. Hindi na kami binayayaan ng magkaanak. Pero hindi naman naging hadlang yun para mawala ang pagmamahal at respeto namin sa isa't isa. Ang ginawa ko sa bayaw ko, pinili ko na lamang ilihim. Hindi ko sinasabi na tama ang ginawa ko. Pero may maganda naman na kinahinatnan ng ginawa ko sa kanya. Hanggang dito na lang po, Miss Gwen. Sana nag-enjoy kayo sa aking sulat. Sana nakapulot din ng aral at inspirasyon sa aking karanasan ng mga kapwa ko taga-subaybay sa inyong channel. Wakas. Maraming salamat sa panonood, mga solid na bangers. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, huwag kalimutang suportahan ang channel na ito sa pamamagitan ng pag-subscribe, pag-like at pag-comment. Huwag din kalimutang mag-subscribe sa channel ni Ingkong, Ikalawang Yugto. Hanggang sa susunod, God bless. Hindi madali ang pinagdadaanan mo sa dati mong asawa. Already. Kamusta ka? Ayos ka lang ba, Jen? Nagsisimula. Tama pala napagsam. Okay po. Parang mali ako ng napangasawa. Mali! Kadarating mo lang ba? Kayo na ka pa ba dyan? Yung bahay, kailangan pa ba dyan? Bakit ito nagustuhan? Imposible na hindi pa man nakakarating sa kanya. Imposible na hindi pa nakakarating sa kanya na nanganak na kanya. Anong masasabi mo sa bahay natin? Hindi kami masabi! Wala simula sa kumusta eh! Kayo na ka pa ba dyan? Tignan ko lang kapag ikaw naman ang nasa baba. Baba ka dyan. Tignan ko lang kung kapag... Tignan ko lang kapag ikaw naman nasa baba. Tignan ko lang kapag ikaw naman nasa baba. Tsak na ikaw naman... Ganyan.